Mega mega love shoutout sa iyo, Idol Norhina Muhammad Abraw. Mega mega love shoutout sa iyo. Baka Muslim to. Pasensya na po sa ating mga kapatid na Muslim, no? Sorry po, alam kong bawal to sa inyo, sa CR kumakain. Pero sa amin kasi mga Christian, sa pagkakaalam ko, lang bawal, no? Na ganito kumakain sa CR. Ang amin lang, dumidiskarte para makasurvive pang araw-araw. Kasi kami mga OFW, wala kami maaasahang ibang pamilya dito sa abroad, kundi yung aming sarili lang, no? Yun nga, sabi ni Idol, tama ako, ganyan din. Ganyan din ako noon nasa Qatar ako, mahigpit kasi amo ko, kaya magdala na lang ako ng tinapay sa CR, doon ako kumakain kasi malinis naman eh. Kaya kabayan, kayo dyan, sige lang, ang importante is malusog at malusog lang tayo. Kasi iyan naman ang puhunan natin kapag nasa ibang bansa tayo. Kaya go lang, laban lang tayo mga guys. Ayan, thank you Idol. Sa iyong pag-share din sa iyong karanasan. Salamat po sa iyo. God bless po. Laban lang po tayo. At mega love shoutout sa iyo, Hilin Tulawan. Ayan, ang sabi niya, totoo po yan. Kailangan lang talagang ng diskarte para makapahinga kahit saglit o makakain tayo. Pag nasa abroad, walang arte-arte, dapat relate match kabayan. Ayan, nakarelate daw siya. So, thank you sa iyo, sa iyong pag-share ng experiences, Helen. Idol, thank you so much. God bless. Laban lang po tayo. Mega love shoutout sa iyo, Idol Lemfa Obena. Feel kita day. Ganyan din kami dati, pahinga nga lang magbanyo, sabay kain na rin tuwing mag-id lang naman. Ayan, mega love shoutout po sa iyo. Thank you po sa iyong pag-share, sa iyong experience. God bless po. Laban lang po tayo. Mega love shoutout sa iyo, Belen Gonzales, Lola. Ayan, thank you po sa iyong pag-share, sa iyong karanasan. Ang sabi ni Kabayan, nakaranas din ako dyan sa CR. Malinis naman yon, CR, paspasan kain ko para mabusog. Panay trabaho, walang tigil. Ayan, laban lang po tayo, Idol, Bilen. God bless po. Mega love shoutout din sa inyo, Anderi, Alexa, Otirips. Mahirapan man ako magbasa, oy. Haloy. Ayan, mega love shoutout sa inyo. Sorry po at hindi ko maayos na mabasa yung pangalan nyo, ha. Ayan ang sabi nila, Idol. Yes sis, relate more experience. Nakarelate ako, ganyan ako last year sa Jordan pa. Ayan, thank you sa inyong pag-share, sa iyong karanasan, sa aking videos na to. Thank you so much. God bless us all. Laban lang po tayo mga kabayan. Mega love shoutout sa iyo, Janet Saura. Sabi niya, totoo po yan, hindi biro. Mga hanap na ganyan sa ibang bansa. Kulang na lang bitbitin kaldero sa banyo. Ayan, mega love shoutout sa iyo, kabayan. At share mo yung experience mo, no? Salamat, thank you so much. Laban lang po tayo. Hindi ko sinasabing lahat na nag-abroad. Kadalasan minamalas yung mga amo, masamang ugali, mga ganon, mga minalas. Hindi naman minalas. Ano lang, parang hindi lang sinuwerte, ganon. Kaya kailangan natin diskarte. Kayo, iba-iba naman tayong utak. Kung kayo walang diskarte, ibahin nyo ako. Madiskarte to, Bisaya to, day. Abroad man o hindi abroad, kahit nandyan sa Pilipinas, nababasa ko sa comment, nakakaranas din sila ng ganyan. Kahit nga mga Muslim, nakakaranas din ng ganito. Diskarte lang talaga para hindi ka magutom, no? Para makasurvive sa buhay. Ayan, nakita ko to. Meron pa pala siyang unang mensahe si Idol Helen. Ang sabi niya, nung ako nasa Kuwait, naranasan ko din walang tulog, 3 days straight. Pagdating galing sa catering service, diretso agad handa ng mga iluluto sa susunod na pupuntahan. Habang nasa sasakyan, idlip lang, ganun lang, okay na. Ang hirap, matutulog kang pagod at puyat, gigising kang pagod at puyat pa din. So, ayan. Thank you sa pag-share sa iyong kabayan, sa iyong experience. Laban lang po tayo. God bless. Yan ang sinasabi ko. Iba tayong diskarte. Kung kayo, wala kayong diskarte sa buhay, bahala na kayo sa buhay nyo. Basta kami, didiskarte kami. Ganun lang. Mega love shoutout sa inyo, mga idol. Lovely Botak. Ayan, shortcut na lang ko. Elda Manalili Salas.
Yan, mega love shoutout sa iyo. Sabi nila, relate ako sisi. Ayan, laban lang po tayo. Salamat sa iyong pag-share, sa inyong karanasan. Laban lang po tayo, guys, mga idol. Shoutout din ako kang Sister Sara Husay. Isa po siyang madre sa ibang bansa. OFW din po ang ating si sister, no? Sabi niya, wow, what a sacrifice, really. My goodness, ang hirap talaga sa mga OFW. It's not easy. I salute you all. God bless sa inyong lahat po. Thank you din sa iyo, Sister Sara. God bless din po sa iyo. Ingat ka po dyan. Siya po, si Sister Sara po ay may FB page din po. Nagbablog din siya po. Baka pwede naman po pasuportahan niyo din si Sister Sara. Thank you po. God bless us all. Mega love shoutout sa ating mga idol. Andranida Vivian. Mega love shoutout. Sabi niya, okay po yan. Relate. Ay nakaka-relate din siya kasi siya po ay isang OFW. Salamat sa iyo, sister. Sabi din ni Sangkay Nimo Vlog. Mega love shoutout po sa iyo, idol. Akala lang ng iba na masarap ang buhay ng OFW. Hindi lang alam ng iba, sobrang hirap. Ingat lagi, idol. Ingat din po sa inyo. Salamat po sa inyong pag-share, sa inyong pag-comment dyan. Thank you so much. Ayan, sa mga pamilya namin dyan sa abroad, huwag masyadong magastos, magtipid kasi mahirap po ang buhay dito sa abroad. Nagtitipid kami para sa pamilya namin din sa Pinas. Kahit nga yung pagkain namin, tinitipid namin para makaipon at makapadala dyan sa Pilipinas para matustusan ang mga kailangan dyan sa Pilipinas, no? Kaming mga OFW, gustuhin man namin na sa Pinas na kami mag-stay para makasama namin yung mga pamilya namin, buo yung aming pamilya. Gusto namin yung mga anak namin, may mama sila, may papa sila, pero no choice pa kami sa ganitong paraan, sa ganitong pag-abroad ay makalikom kami ng pera, makaipon kami para matustusan ang pangangailangan namin sa pamilya namin dyan sa Pinas. Kaya ayun, naging OFW kami. Kaya laban lang, sacrifice. At sabi ni Idol Yang Jane Muto, sabi niya, napamasyadong OA para may content lang sa vlog, sira ulo, pampadami ng views. Cool. Mega love shoutout sa iyo, kabayan. Thank you sa iyo malupit na comment. Ayan, ang masasabi ko po sa iyo, God bless. Ingat po, sana ipagpapala ka ng Panginoon. Sana naman bigyan ka ng malakas na pangangatawan sa Panginoon. Pray lang. Siyempre, sa side ko din, ang masasabi ko, ginawa ko lang tong content na to kasi timing lang siguro na ako ay isang content creator or isa akong small blogger, ganun. So, nais ko lang naman i-share yung aking mga karanasan dito sa abroad na ganyan talaga ang buhay at hindi po ako nahihiya. Yung iba kasi guys ay nahihiya sila kasi yung mga post nila sa Facebook napaka-social, napakaganda nila, kaya siguro nahihiya sila mag-post ng mga ganito, yung mga hirap ng buhay dito sa abroad, ayaw nilang ganun na i-post kasi ayaw din nila masaktan yung pamilya nila, ayaw nilang pagchismisan ng mga marites, ayaw nilang masaktan yung mga anak nila. Ay, ganyan pala yung mama ko doon, nahihirapan. Parang ganun. Kasi kami mga OFW, mga plastic nga, di ba sabi nila, mga plastic. Nakikita nyo sa mga post sa Facebook, parang masaya lang, ganun, smile, picture dito, picture doon, pero hindi nyo alam ang saloobin ng OFW na kami ay nahihirapan. Kahit mahirap, lumalaban kami para sa aming pamilya dyan sa Pinas. Kaya ako, hiling ko man, advice ko lang sa mga pamilya na nasa Pinas na may mahal kayo sa buhay na may mga OFW, ingatan nyo po ang mga padala, i-budgetin na maayos. Huwag dapat bilhin ang hindi dapat. Kailangan mag-ipon kasi kami mga OFW, hindi po kami always OFW. Siyempre, uuwi din kami sa Pinas. Paano na lang kung magkasakit kami? May tutulong kaya sa amin? May mag-aalaga kaya sa amin?